Samantala, alamin naman natin ang pinakahuling sitwasyon sa Zamboanga City mula kay Michael Kahulaw ng PIA Zamboanga Peninsula. Michael, magandang gabi sa'yo. Magandang gabi sa inyo, Sam. Magandang gabi sa ating tagapanood at kung bibigyan tayo ng update nga dito ukol sa nangyayaring crisis ngayon dito sa Zamboanga City. Kaninang tanghali, nagkaroon isa pang media briefing si Mayor Ben Climaco. At kasama pa rin nga natin sa media briefing si DILG Secretary Mar Rojas at si DND Secretary Volker Gazmin. At kasama din sa press briefing kanina sila Congressman Celso Lobegat at iba pa mga opisyalis ng Zamboanga City. No? At kaya nga nagbigay sila kagad ng paunang informasyon. Actually sabi nga ni Secretary Mar Rojas, good news nga daw, no? Kinumpirma lang ni Secretary Rojas yung pagpapalaya sa 5 hostages kaninang umaga. Actually 5 tao to, 4 na mga bata at isang adult, no? Sabi nga ni Secretary Rojas, bunga ito ng o resulta ito ng patuloy na negosasyon with the MNLF forces sa nasabing lugar. At yung sabi nila, tuloy-tuloy naman ng mga negosasyon, formal and informal. Let me quote si Secretary Rojas na. Sabi nga niya, continuous naman ng mga negotiations. At ang unang iniisip nila ngayon is yung kapakanan at kaligtasan ng ating mga hostages. Nasabi niya rin kanina, Sam, na ayon nga sa kanilang sa statement na rin, siya statement ng Crisis Management Council dito sa Zamboanga City, meron silang soft estimate sa bilang ng mga hostages kasi ang napabalitan kahapon nga is lampas 200 ang hostages. Now, ang sabi ng CMC, soft, again, emphasize natin, it's a soft estimate nga ng CMC, around 180 ang mga hostages o yung mga nasa kamay ngayon ng MNLF. Yung sabi rin ni Secretary Rojas, yun ang uunahin nila, paano ba nila mapapalaya itong mga hostages, kaligtasan nila minuuna. At syempre, ginagawa rin ngayon na gobyerno lokal at ng ating national government yung mga kaya nila para rin tubunan yung pangangailangan ng mahigit 2,000 na evacuees na nandito ngayon sa isang lugar sa Grandstand, Zamboanga Grandstand. Sinabi rin ni Secretary Mar Rojas na so far naman, naging successful naman ng ating militar sa pag-contain ng movement ng MNLF. At sabi niya nga kagabi, wala namang mga major movement from both sides, sa government and MNLF. And sabi ni Secretary Rojas, patuloy pa rin silang nasa defense mode. Hindi silang umaatake, hindi silang aggressor. Sabi nga ni Secretary Rojas, sila pa rin ang sinasabi natin na nasa depensa ngayon. So defense mode sila muna ngayon at wala silang ginagawang hakbang upang masabi ng kabilang kampo na aggressor ang ating AFP. So isolated pa rin sila sa 5 areas dito sa Zamboanga City. Hindi pa rin nga sila nakakalabas at sabi nga ni Secretary Mar Rojas, wala pa rin spillover na nangyayari. And kumpiyansa ang ating gobyerno dito na hindi nga mag-spillover itong kaguluhan sa iba pang barangay. No? So sa kabilang dako naman, si Mayor Ben Climaco naman, sabi niya magre-request sila o i-request ng CMC sa lahat ng mga business operators dito sa Zamboanga na kung maaari lang, magbukas muna kanilang mga tindahan. Kasi nga kahapon pa, dahil nga sa tension na nangyayari, nagsara lahat ng ating mga business establishment at naapektuhan ngayon yung supply ng pagkain dito sa Zamboanga City. So yun ang isa rin sa mga ini-request nila ngayon na kung maaari lang, magbukas ng tindahan yung mga business establishments dito. Kasama na dyan yung mga pharmacies, yung mga gasoline stations din natin at yung mga groceries. Kasi nga kanina, na-report nga natin kaninang umaga pa lang, marami nang nag-aabang ng mga tao
sa labas ng mga tindahan, hoping na magbubukas sila at mapagbibigyan na makabili man lang ng kung ano yung pwede nilang bilhin na pangangailangan nila. So, ayun nga, sabi nga ni Secretary Rojas din, patuloy nila itong binabantayan, minomonitor ang sitwasyon, and si President Benigno Aquino rin ay nagmo-monitor nitong krisis dito sa atin. Sabi nga ni Secretary Rojas, 4 to 5 times ang tinawagan kaninang umaga lang upang masiguro yung kaligtasan ng mga hostages at masiguro na rin o malaman na rin kung ano yung pangangailangan pa ng ating gobyerno dito sa Zamboanga City at yung mga pangangailangan din ng mga. So yan ang ating update galing dito sa Zamboanga City ukol nga dito sa patuloy pa rin na bakbakan sa pagitan ng MNLF at ng government forces. So ito si Michael Vincent Kahulaw ng Philippine Information Agency para sa PTV News. Maraming salamat Michael Kahulaw ng PIA Zamboanga.